the honor, the glory, Father God, in Jesus' name. Amen, 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 amen. 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 Sige po, tayo po ay magsimula. Bago po ang lahat, batiin po natin ang bawat isa. Tayo po ay umikot. Kamayan po natin ang bawat isa po na narito. Huwag po natin hayaan na wala tayong mga kausap, mga kamayan sa umagang ito. Amen? Kaya po, tayo umikot at batiin natin ang bawat isa. Sama-sama! Sama-sama! Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At tuon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At tuon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At tuon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Hindi po, ibigay natin ang napakalakas na palakpak sa ating Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Merry Christmas po sa bawat isa. And ngayon po, sa pagkakataong nito, as we sing this song, let us speak the name of Jesus. Let us lift His name up because He alone is the true reason why we're here. He is the reason why we're celebrating Christmas. Amen. Come on, church. Let us be in the atmosphere of worship. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. Come on, church. Let us speak the name of Jesus. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus.
beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power alone. You lift the lonely one, Jesus. Come on, church. Let us exalt the name of the Lord in this place. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Let exalt His name. Be exalted. Yes, Jesus. Higher and higher. Be exalted. Be exalted, oh God. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Come on, church. Let us declare the name of Jesus in this place. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power alone. You lift the lonely one, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one, Jesus. You have the power alone. You lift the lonely one. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher and higher. Oh, be exalted. Amen. Praise. Hallelujah. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga wise men na mga nagpunta rito para sambahin ang star ng Pasko, walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya nga po, nais ng Diyos marinig ang malakas na palakpak ng papuri. Hallelujah. Sige po, punuin natin ang lugar na ito ng papuri ng pagsamba. Hallelujah! Praise the Lord! Oh God, maraming salamat, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na muli dinako mo ang panyapak ng buhay ng bawat isa sa lugar na ito. Sambahin, Panginoon, upang bigyan ka ng parangal, upang bigyan ka ng awitan, O God. Tunay nga, O Diyos, nais namin i-acknowledge na Ikaw ang star ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang tunay nga, O Diyos, na dahilan kung bakit may Pasko. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami naririto, Panginoon, upang Ika'y sambahin, upang itaas ang iyong pangalan, upang tunay nga, O Diyos, na marinig namin ang iyong mensahe.
At tunay nga, Panginoon, pagpalain mo ang gawain ito. Ikaw pong maghari, ikaw pong manguna, ikaw po, O God, ang mag-direct, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. O Santong Espiritu, ikaw po, O God, ang siyang magpaunawa sa lahat ng maririnig namin at pagpalain mo, O God, ang iyong salita na dadalhin ng iyong anak na iyong lingkod. Salamat ng marami, Panginoon. Ikaw po ang sumama magmula sa simula hanggang sa patapos. Samahan mo po kami at ang iyong mga libu-libong anghel ay ipasama mo sa amin upang magpurit umawit sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami, O God. Sa iyo namin tinitiwala ang gawain ito at inaangkin na namin na kami matagumpay na. Salamat ng marami. We praise you, Lord God. We honor you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. So, good morning, church. Amen. Isa pa, mas malakas. Good morning. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Isa pa, sa likod mo, Merry Christmas. Amen. Sa umaga pong ito, tunay nga, ang dahilan kung bakit may Pasko ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Hindi po ang ating mga regalo, hindi po si Santa Claus ang isa pong dahilan kung bakit we celebrate Christmas. It's because in our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po sa umagang ito, once again, tayo po iaawit. Ibibigay natin ang pinaka-the best nating papuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen? Pag sinabi pong the best, ano po yung the best na kanyang ibigay sa ating Diyos? Amen? Kung pwede kayong tumalon, sumayaw, umawit, itaas ang kamay, gawin po natin para sa ating Panginoong Jesus. Amen? Handa na po ba tayo umawit at magpuri sa ating Diyos? Lahat ng excited, sumigaw ng Hallelujah! Oh, purihin ka! Glory, mighty God, the everlasting King. Say, your reign, glorious power, splendor, shining bright throughout the heaven. Jesus, you are worthy of our praise. Say, Jesus, you are glorious. Jesus, you are victorious. You conquered death, hell, and grave. So in one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Prince of Peace, eternal Lord of glory, mighty God, the everlasting King, reigning glorious power, splendor, shining bright throughout the heaven. Jesus, you are worthy of our... Come on, praise the name of Jesus! Jesus, you are glorious. Sing your word. Jesus, you are victorious. You conquered death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Jesus, hey. Jesus, you are glorious. Oh, you are. Jesus, you are glorious. You conquered death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Sabihin po natin, say, Jesus, you are glorious. Yes, Lord, you are victorious. Jesus,
still are victorious. Sabitan natin ang Diyos. You conquer death, hell, and grave. So with one voice, come on, praise the name of Jesus. Conquer death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. You conquer death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory. We'll sing it once again. You conquer death. You conquer death, hell, and grave. So with one voice we offer praise and give to you the glory to your name. Come on, we will shout, you are glorious. You are glorious. Oh, praise the name of the Lord. Palakpak po natin ating mga kamay para sa ating Diyos sa buhay. We will give the highest praise, the highest worship. Lahat ng may hininga, magpuri sa ating Diyos. Hey! Let everything God has made. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything sing that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise in the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. Say, as long as I breathe, I've got a reason to pray. Come on, lift and pray. Sing praise, hey, praise the Lord. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Yes, Lord, you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, Lord, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, sing. As long as I breathe, everybody, I've got a reason to praise. Come on, give your highest praise. Give your highest praise. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing praise. Once again we will sing. I praise when I'm feeling. Say, I praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. Come on, let's declare. Oh, 'cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my. Everybody praise His name. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing praise. Praise the Lord. Oh. Muli, palakpak natin ating kamay sa ating Diyos. Hey! Hey!
cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater. Say, I praise cause you're sovereign. Hey! Praise cause you reign. Oh, you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody. Mas malakas we will say, I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise. Come on, let's praise. Give him the highest praise. Sing praise. Praise. Everybody sing praise. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes, you are. How could I keep it? I won't be quiet. Say, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing praise. Praise the Lord. Oh, for the last time, sing praise. Praise the Lord. Oh, hey, let everything that is praise, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is praise, come on, praise the name. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything Come on, come on. that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, give him praise. Give him the highest worship. For he deserves to be praised. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. To you alone are the praises and glory. Oh, we worship your name, oh Jesus. Oh, we thank you for your presence. I thank you, Jesus. Lord, alam namin sa mga oras na ito, kumikilos ka na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, patuloy kaming aawit. Patuloy ka naming papupurihan, Panginoon, dahil ikaw lang ang dahilan. That's why we celebrate Christmas, Panginoon. It's all because of you, Lord. Patuloy nating awitan ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Speak the name of Jesus.
find rest. Speak the name. I speak Jesus. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Light the fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus is, shout the name of Jesus. The darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Speak the name. For the name of Jesus. Your name is power. Your name. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. Oh, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, come on, speak the name of Jesus. Every knee shall bow, every tongue confess. All powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, oh, come on, worship the name. Holy, holy forever. Hear your people sing.
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, sing holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Come on, people of the Lord. stands above them all. We will declare all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Sing your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Come on, church. Worship the name. Oh, every works of the enemy. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, we pray. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit kaming lahat ay naririto. Malayo ang pinanggalingan ng iyong mga anak dahil sa pagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon. You're the reason why we came here, O God, to worship you, to honor you, to exalt your name. Lord, salamat sapagkat pinili mo ang bawat isa sa amin sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas. Isa kami sa nakita mo, Panginoon, the very beginning, O God, of this world. Nakita mo na kami sa sinapupunan ng aming mga ina. Salamat po, O Diyos, sapagkat hinango mo kaming lahat sa dilim ng buhay. At ngayon ay dinala sa liwanag sa aming Panginoong Yesus. Panginoon, ngayong umagang ito, hayaan mo na wala kaming tunay na maitaas at maparangalan kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. O Diyos, patuloy mong pahiran ng iyong salita naming pag-aaralan ng iyong kapangyarihan at inihanda mo ng puso't buhay ng bawat isa upang makinig ng iyong salita. Kami pong lahat ay nagse-celebrate dahil sa iyong karawan 2,000 taon na nakararaan. O Diyos, ang lahat ng kagaanapang ito'y manifestation lamang ng iyong pagsilang, ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa inamin ipinagkakatiwala ang selebrasyon na ito. Ikaw ang maparangalan at maluwalhati. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. From Batangas, Lipa, and Batulao, Zambales, Parañaque, Camellia, Sagana, Pasig, dinala mong lahat sa lugar na ito upang tunay nga sambahin ka lamang, Panginoong Yesus, at mag-celebrate kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos.
give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Everybody says, Amen, Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Sige po, yung pinakamalakas. Malakas, malakas. Hallelujah! 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 Amen. Wala po muna upo. Huwag muna po kayong upo. At kamayan nyo muna po yung nasa kaliwat kanan nyo. Sabihin nyo, ako'y nagagala. Narito ka. Sige po, kaliwat kanan. Ako'y nagagala. Narito ka. Araw-araw tayong magpupuri sa Panginoon. Araw tayong magsasaya sa Kanya. Kaya muli natin siyang aawitan at damay natin ang pag-ibig ng Diyos. Po? Sabi nung awit natin, araw-araw may kasiyahan. Masaya po ba kayo? Amen! Sige po, awitan natin ang Panginoon. Clap your hands! Amen! Hey! 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 Whoa! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Sabay-sabay! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Mga anak ng Diyos, sumigaw! Ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, Come on, church. Let us declare, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad sa aming buhay. Amen. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Muli ating awitin, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano man maging panahon, anumang maging
Amen. Amen. Hello, hello. Praise God. Amen. Man, pakipante mga ano. Sige po. Okay, just settle down and find your seat na komportable po kayo. Ayan, may daan naman tayo sa gitna. At yung po mga nandyan sa labas, ay okay lang po ba kayo dyan? Ayan. We're planning na ito pong wall na yan, i-open na po para maglalagay pa tayo ng 2 aircon sa labas. Lalagyan natin ng wall, yung pinaka-gate, para pag ganito po ay open na tayo hanggang dulo. Ayan po, palakpakan natin ang Panginoon. No? Nasa taong pagpaplano pero nasa Diyos ang pagbibigay ng tagumpay. Kaya mahalaga po na meron tayong plano, no? Meron tayong pangitain. Kaya po, purihin ang Diyos, by the grace of God, next year ay open na po yan. Matitira lamang po itong ating sound system area, ang multimedia, at i-open na po yung hanggang dulo. Para yung nandyan po sa labas, ay next year sa gathering nating tulad nito ay hindi na po kayo mag-electric fan at air conditioner rin po kayo dyan. Ano po? Amen, amen. So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Today we are here to celebrate the grace and goodness of God and faithfulness of God to each and every one of us. Kayo pong nasa inyong mga tahanan as you watching our live ng ating Sunday worship service. Ito po ay join fellowship, join worship ng buong J Blue family. Meron po mga nanggaling ng Batulao, as is, Batangas. Pakipalakpak po ang mga, ayan, taga Batangas. Ganon din po ang taga Lipa, Batangas. Ayan, palakpakan natin. Ayan, Brother Chito, no? Amen. At taga Sambales. Asan po taga Sambales? Ayan, no? Hindi man lahat nakasama ay nagkaroon na ng Christmas party po sila kahapon doon. At ganun din ang J Blue family from Pasig. Ayan, panguna ni Pastor Boyet. Ayan. Amen. At ang ating J Blue from Paranaque. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon. At ang J Blue Camellia. Pumalakpak. Ayan, yung iba nasa likod. At J Blue Sagana. Ayan, nasa labas sila. Ayan. At so praise God, kaya mapalad po yung nauna, no? Daig ng maagap ang masipag, no? 5:00 pa lang umalis na sila ng Lipa, ng Paranaque, ng Pasig, tsaka dun sa Batangas, no po, sa Batulao. Kaya amen. So, dadako po tayo sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Let us open our Bible in the book of Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Matthew 1:18 to 25. Yan. Reminders po muli, yung mga cellphone, lagay sa bag, silent mode, at buksan lamang ang Bible, notebook, ballpen, i-ready po. Yan. Amen. Matthew chapter 1. Verse 18 to 25. Ano pong sabi diyan? Basahin natin sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ayan. English po yan. Basahin ko po sa Tagalog. Sabay-sabay tayo. Verse 18. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Take note, Nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose,
nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo ng bawat isa. Yung susi daw po ng kotse, i-atras lang po yung susi. Nasa bagay. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ngayon pong umagang ito ay ating tatalakayin ang patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Ang tema natin this month is Jesus is the reason for this season. Alam nating lahat na si Jesus ang dahilan ng kapanahunan ito, na kung bakit tayo mga Pilipino sa ganitong kapanahunan ay nagse-celebrate ng Christmas. Bakit nga ba may Pasko? Bakit nga ba tayo nagsasama-sama ang buong pamilya? Naging kultura na ng mga Pilipino na kapag ganitong kapanahunan, lalo na pag December 25, ay sama-sama ang buong mag-anak sa isang tahanan at sila ay nagsasalo-salo. No? Bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Christmas? May mga pagan places na para sa kanila ang ganitong kapanahunan ay baliwala sa kanila. Hindi nila sineselebrate. Sa United States, makikita mo lamang at mabibilang mo sa mga ilang bahay doon ang merong mga Christmas light o merong masasayang pamilya at siguradong pag may Christmas light doon, mga Pilipino yun. No? Hindi nila sineselebrate ang Christmas, karamihan po sa maraming mga bansa. Pero tayo mga Pilipino, sapagkat tayo ay nagising tayo sa isang katotohanan na palaki tayong lahat ng ating mga magulang na may isang sanggol na ipinanganak doon sa Sabsaban 2,000 years ago. At ang sanggol na ito ay hindi lamang basta isinilang ng isang babae pagkatapos ay wala na. Hindi. Ayon sa binasa natin, merong magkasintahan na ang pangalan ay Maria at Jose. Ang magkasintahang ito ay malapit nang magpakasal. Subalit dumating ang sandali na nalaman ni Jose na ang kanyang kasintahan ay nagdadalang tao. Kaya naisip niya na bago siya matulog, ay hiwalayan ito sapagkat ayaw niya itong malagay sa kahiyan at malaman ng mga tao na nagdadalang tao. At kaya nung matulog si Jose ng isang gabi, na naginip siya at kinausap siya ng anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya, huwag mong hayaang tuluyang layuan ang iyong kasintahang si Maria. Sapagkat ang babing nasa kanyang sinapupunan, ito ay nabuo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Ito ay nabuo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga po, narito tayong lahat upang magbunyi, upang magpasalamat sa Panginoon, at iisang dahilan sa karamihan sa atin, malalayo ang pinanggalingan, nagpunta sa lugar na ito, iisang dahilan dahil sa ating Panginoong Yesus. Amen. Siya ang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto. Hindi natin inaalintana yung pagod, init, layo. Hindi natin iniisip yan. Bakit? Sapagkat gusto po nating i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon. At wala nang ibang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto. Ang dahilan kung bakit tayo naririto, nagsasaya, umaawit, nagpupuri, sumasamba sa Diyos, ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid, iisa ang dahilan kung bakit ka narito, dahil sa Panginoong Yesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Jesus is the reason why we are here. No? Ito ang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto, tayo ay nagdiriwang upang ipakita ang kagalakan sa ating mga puso. No? Upang sabihin natin sa mundo na tayo ay naririto dahil tinanggap natin ang pagbabagong mula sa Diyos, kaligtasan mula sa Panginoon, na kung ating
pagbabalikan ang mga nagdaang taon sa buhay natin. Sabi ko nga, kahapon ako po ay dumalo doon sa Omasi Oriental Mindoro, no, Pastors Association. Ay almost 500 yung mga pastor na naroroon. At for how many years nakasama ko sila at kilala nila ako personally. Ang sabi nga nila sa akin, congratulations, Bishop, sapagkat ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos at hindi mo inaalintana yung layo, no? Na bago ako pumunta ng Mindoro, galing pa kami ng aking third son, si Shelemaya, sa Bocaue, Bulacan, no? At nagpunta ako ng Calapan, nagpunta ako ng Socorro, Mindoro. Kahapon, kagabi, bumalik po ako dito, no? Dahil magse-celebrate po tayo. Ang ise-celebrate natin, birthday ng ating Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Our topic this morning is the significance of Christ's birth. No? The significance of Christ's birth. Ano ang kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoon sa buhay natin? No? Verse 18, balikan natin ang sabi nung binasa natin, Matthew 1:18. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng Espiritu, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ayaw niyang malagay ito sa kahiyan. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Yan, no? So makikita po natin, si Maria ay nagbuntis. Hindi gawa ng tao. Nabuo ang isang baby sa kanyang sinapupunan, hindi nagkaroon ng personal o ng sexual contact sa isang lalaki o babae o lalaki, si Maria, kundi ang baby sa sinapupunan niya ay nabuo because of the power of the Holy Spirit. Sa Diyos, lahat ng mahirap at mga bagay na imposibleng mangyari sa buhay ng tao, kayang-kaya ng Diyos na yung imposible ay maging posible. No? Kung isipin mo, paano mabubuo ang isang sanggol sa sinapupunan ng isang babae na walang personal contact sa isang lalaki? Ang makagawa lang nito ay ang ating Diyos na buhay. At ayon sa binasa natin, by the power of the Holy Spirit, nabuo ang isang sanggol sa sinapupunan ni Virgin Mary. Kaya nga, pinapatunayan na ang kahalaga ng kanyang panganakan, una, Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God. Ang sanggol na dinadala ni Maria sa sinapupunan niya, it is from the power of the Holy Spirit. Kita nyo? Sa Holy Spirit, pag ang Holy Spirit ay kumilos, kahit anong tigas ng puso ng tao, pag kumilos ang Holy Spirit diyan, lalambot din yan. Amen po ba? Marami tayong pinagpe-pray na mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, sobrang mataas ang pride, palalo, ayaw makinig sa ating, matigas ang ulo, ayaw makinig, ayaw sumunod. Pero pag ang Holy Spirit ang kumilos diyan, kahit kasing tigas ng bakal yan, lalambot yan pag ang Holy Spirit ang kumilos sa puso ng tao. No? Kaya kung meron tayong makakilalang tao, ilang taon na natin pinagpe-pray, huwag kayong susuko. Patuloy natin ipag-pray sa Panginoon. No? Dahil ang Holy Spirit, ang sabi ng binasa natin, no? This is how Jesus was born of a virgin. So it is clear that Jesus was not a son of Joseph. Hindi siya anak ni Joseph. No? Nalaman niya nga na nagbubuntis ang kanya asawa, hindi niya naman ginagalaw, wala silang personal contact. Bakit nagbuntis? Kinausap siya ng angel ng Panginoon at sinabi sa kanya, wag kang mag-atubili, wag kang lalayo. Ang baby nasa sinapupunan ni Maria ay ito'y nabuo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. No? Kaya pinapatunayan that this baby, no, is the Son of God, not Joseph. No? Anak siya ng Diyos. Na ginamit lamang si Mary, no? Naturally speaking, Jesus is the Son of God and He was carried by the womb of Mary by the power of the Holy Spirit and not by any man. No?
Kaya nga, Mary is not a perpetual virgin. Nung isilang niya ang Panginoong Yesus, doon virgin pa siya dahil hindi naman na pumutok yung kanyang sinapupunan eh. Nung magsiping na sila ng kanyang asawang si Jose, ang sabi ng Matthew chapter 15 verse 55 and 56, she has a son. Doon na siya nagkaroon ng mga anak. No? At dito nabuo ang mga anak ni Mary na nagkaroon ng natural process, nagmagbuntis siya, nagkaroon siya ng mga supling. Pero nung ipanganak niya ang ating Panginoong Yesus, no, ito'y pinanganak niya through the power of the Holy Spirit. Kaya nga yung babyng isinilang na yon, binigyan ng pangalan. Ano ang sabi ng verse 21 to 23? Two name given to baby, dalawang pangalan ay binigay sa sanggol. Ang sabi nga, verse 21, puntahan natin, magsisilang siya ng isang batang lalaki. No? At Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. No? So, Jesus meaning Savior. No? Kaya nga, no one can save people, only Jesus. Ang Panginoong Jesus lamang ang makapagliligtas sa tao. Not religion, not organization, no? Hindi, sino man ang pwede makapagligtas sa tao, kundi ang ating Panginoong Jesus. Tingnan mo nga sa English diyan, Brother Henry, no? Tingnan natin. Ang sabi diyan, no? And she will bring forth a son, and you shall call his name, sabi natin, Jesus. Once more, Jesus. No? Bakit daw? For he will save his people from their sins. Ililigtas niya ang kanyang bayan, ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, the name Jesus means Savior. No? At yung verse 23, punta natin, yung sabi ng verse 23, ito yung second name, behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. No? So, pangalawa, ito yung binigay na pangalan, Emmanuel, meaning God is with us. According to Jewish culture, there is significant ang mga pangalan nila. May mga significant po yan. Merong halaga ang pangalan nila. Ang kahulugan nito ay katulad na nabanggit natin, Jesus, Savior, Emmanuel, God is with us, kasama natin ang Diyos, the Lord is here. May mga pangalan sa Bible na may mga kahulugan po yan eh. Alam nyo, i-search po nyo ang pangalan nyo. Tingnan nyo ang Ismael. The name Ismael, in the Old Testament, yung word pangalang Ismael means God has heard. Ito po yung anak ng katulong ni Sarah, no? Kay Abraham. Pinangalan ng Ismael, ibig sabihin dininig yung kanilang desire, yung prayer nila. At yung pangalang John, ayan si John, yung mga marami tayong John dito eh. The word name John, God is gracious, no? Gracious. Kinahabagan, no? Yung may mga pangalan ba ritong Marta, no? Yung pangalang Marta, meron ba diyan, no? Yung word na Marta, meaning niyan the lady, no? Yan, no? May mga pangalang Rhoda, meaning rose, Rhoda. Kaya nga yung ating Panginoong pangalang Jesus in Hebrew word Yeshua, no? The Savior. At yung Emmanuel, God with us. Kaya nga, ang pangalang ito na isinilang, noong pa man ay naprophecy na. Sa Isaiah 7:14, tignan natin, bago isilang ang sanggol na ito, in the Old Testament, na-prophesy na po ito eh. No? Tignan nyo, sabi ng Isaiah 7:14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Magbibigay ng tanda ang Panginoon mismo. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ayan, no? Kaya ang Panginoong Jesus na isinilang, binigyan ng pangalang Emmanuel, meaning God is with us. Kasama natin ang Diyos o nasa atin ang Diyos. At sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi po diyan, for unto us a son is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. No? And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, makapangyarihang Diyos, Everlasting Father, Prince of Peace. Alam nyo,
nabasa ko yung isang aklat ng isang religion, pinalitan nila yung yung pagdating diyan sa counselor, nilagyan ng opda, no? Dinagdagan nila. No? Ibig sabihin, yung sanggol na isisilang, tagapayo lamang ng makapangyarihang Diyos. Para hindi siya makapangyarihang Diyos, dinagdagan ng opda, no? O matapos opda, mighty God. Pero sinasabi diyan sa King James Version o New King James Version na sa ating isisilang ang isang sanggol, bibigay isang bata, ang kapamahalaan, ang gobyerno daw, ilalagay sa balikat niya. At tatawagin ng pangalan niyang Wonderful, no? Kamangha-mangha, Counselor, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos. Kaya ang sanggol na ito na isinilang sa sabsaban ay makapangyarihang Diyos ito. Hindi lang siya basta tao. Amen po ba? No? Siya ay Diyos na totoo na makapangyarihan. No? Everlasting Father, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, ang sanggol na ito na isinilang sa sabsaban na pinuntahan ng matatalinong tao at nang makita ang sanggol na ito nang isilang doon sa sabsaban, ang sabi ng Matthew 2:11, basahin natin. Ano ang sabi roon? Pagpasok sa bahay, and when they were come into the house, they saw the young child, si Jesus, with Mary, his mother. Anong ginawa ng mga pantas ng matatalinong tao? They fell down and worship Him. No? And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts. Nihandog nila mga handog nilang dala-dala, mga kaloob. Ano yung nihandog daw? Gold, frankincense, and myrrh. Kaya alam nyo, dahil kaarawan ng Panginoon, no? Itong paghahanda natin, salo-salong pagkakainan, pagbibigay ng gift sa mga bata, no? Pagkakaroon ng ito pong lahat ng ito ay manifestation lamang ng kapanganakan ng Panginoon. Sineselebrate natin ito dahil sa kabutihan na ipinadama ng Diyos sa atin, kaligtasan, tinanggap natin, kaya tayong lahat ay nagseselebrate. Hindi tayo nagseselebrate na dahil Pasko lamang, hindi. Kaya nga may Pasko, kaya nagkaroon ng Christmas, it is because our Lord Jesus Christ. Siya talaga ang dahilan at wala na. No? Kaya naman tayo nagse-celebrate. Kaya ang araw ng Pasko, ito ay araw ng una, pagmamahalan. The day of Christmas is a day of divine agape love from God. Kaya nga, ang mensahe ng tunay na Pasko, alam nyo ba, ito'y pag-ibig. Truly, actually, every day is a Christmas Bakit? Araw-araw dapat tayo nagmamahal sa kapatid. Amen. Araw-araw dapat tayo nagmamahal sa kapwa. Bakit? Dahil araw-araw ding may laban tayo sa buhay. Bukas makalawa, minahal mo siya, pero bukas makalawa, aawayin ka. Kaya yung pag-ibig sa puso mo, hindi dapat mawala. Amen. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Sa politika, sa Mindoro, sa tagal ko dyan, yung dating magkakaibigan, magkakasama sa isang grupo ng political party, dumating ang panahon, magkakaaway, magkakalaban. Ngayon, magkakakampi na naman doon. No? Mga matatagal ko na po mga kaibigan kakilala. No? Kaya, minsan sa Christian world, ganyan din no? Dati kasama mo, kaibigan mo, dumating ang sandali, medyo nagkalayo kayo, pero dahil naghahari ang pag-ibig, nagbati-bati uli. Amen. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya nga, the message of true Christmas is no other than love. No? Kaya nga ang ating Panginoon bumaba sa lupa, ipinadama niya yung pagmamahal niya sa atin yung kanyang pag-ibig sa atin. No? At ang pag-ibig ng Diyos na ito, hindi ito kukupas, hindi ito lilipas. Kaya, di ba ang sabi ng John 3:16, i-quote nga natin lahat. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. No? The love of God is eternal. And what is the love of God? No? The love of God is three things. Universal ang love ni Lord. Pangkalahatan. Hindi pang isang reliyon, isang bansa, isang nasyon, isang tribo. Hindi. The love of God is universal.
Secondly, the love of God is evidential. Ipinakita niya yung ebidensya ng pagmamahal niya. Sa paanong paraan? Ibinigay ang anak na si Jesus. Inialay, sinakripisyo to save us. Pangatlo, the love of God is eternal. Walang hanggan, walang katapusan, walang dulo, parang singsing. Pagka nga tayo nagkakasal, sinusuot ng babae ang singsing sa lalaki at ng lalaki ang singsing sa babae. Meaning, ring is symbolizing the eternal love of God na walang dulot, walang katapusan. At ganyan tayo minahal ng Diyos. No? Sa kabila na tayo'y makasalanan at hindi karapat dapat mahalin. Tingnan nyo nga katabi nyo. No? Hindi tayo karapat dapat mahalin no? Pero minahal tayo ng Diyos. Amen? Minahal tayo ng Diyos. At dahil doon, minahal na rin natin ang kapatid natin na kahit hindi karapat dapat mahalin. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. No? Minsan talaga kung nasa natural, nandun ka sa analytical mind mo, sa sarili mong pag-iisip, ang taong ito, hindi ko dapat mahalin to, talagang dapat layon ito ganito ginawa nito sa akin, ganyan ganito Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nag-ahari sa atin, ano man ang ginawa niya sa iyo, mamahalin mo pa rin siya, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. No? Dahil ang pag-ibig ng Diyos narito sa puso natin. Kaya as one family of God in J. Blue family, no? Praise God, hindi tayo nagtatangi, mahal natin ang isa't isa. No? At ito ang heart, ang puso ng Diyos. No? Magmahalan tayo. And secondly, forgiveness. Yan. Ang Pasko ay ang araw ng pagpapatawad. Hindi lamang ganitong panahon. No? Sabi nga sa inyo, araw-araw Pasko sa buhay natin. Bakit? Nasaan ba si Jesus na sineselebrate natin pag Christmas? Narito sa puso natin. No? Kaya pag may nagkakamali sa atin, forgive. No? Hindi nagsasawang magpatawad ng kapwa. No? Because forgiveness is the secret of freedom. Magkakaroon ka ng kalayaan sa puso mo pag nagpatawad ka. Dahil pag nanatili sa puso mo ang hatred, bitterness, jealousy, envyings, lahat, no? Maaalipin ka, ikaw din na magsasaper. Talo ka. No? No? Kaya wag tayong hindi magpapatawad. Bagkus, let us always forgive our brother. Amen. Patawarin natin ang brother natin, ang sister natin, ano man ang pagkakasala niya sa atin. No? Let us forgive our brethren. No? Thirdly, no, the message of the cross, the message of Christmas is salvation. Napakahalaga po nito. No? Alam ng kababayan natin, ipinanganak si Jesus sa sabsabam, no? Isinilang, magse-celebrate ng Christmas, pagkatapos wala na, no? Pero tayo mga anak ng Diyos, no? Ang Christmas para sa atin, this is the day that we receive salvation from our Lord Jesus Christ, no? Nung unang tinanggap natin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior at nag-ask tayo ng forgiveness sa Kanya, nagsisi tayo sa ating makasalanan, we receive salvation. Amen po ba? Natanggap natin yung kaligtasan. Biro nyo, no? Salvation from hell. Kaligtasan mula sa impyerno. Lahat tayo patungo doon no? Whether we like it or not. Lahat tayo pupunta ng apoy ng impyerno at ang impyerno ay nilikha para kay Lucifer, kay Satanas at sa mga demonyo nagrebelde sa Diyos. At ang mapupunta sa impyerno, yung kaluluwa ng tao na nakakaramdam. Itong katawan nating ito, babalik ito sa lupa, lupa lang ito no? Pero yung kaluluwa ay mapapamak doon. But, thanks be to God, no? Ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus. Bumaba sa lupa 2,000 years ago. He died on the cross of Calvary. And after 3 days, He rose from the dead. At yun ang katunayan na lahat ng nananalig sa Panginoong Jesus, tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, ay tumanggap ng kaligtasan ng buhay na wala hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. No? Kaya nga, we are saved by grace. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano sabi diyan? No? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. No? We are saved by the grace of God. No? For by grace are ye saved through faith. No? Saan dun yung faith natin? And that not of yourselves, hindi ito mula sa inyong sarili. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Verse 9. No? Not of words, hindi dahil sa ating mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. No? Na-save tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa kaligtasang tinanggap natin at ang katiyakan na tayo ay saved. No? Nagkaroon ng changes sa buhay natin. No?
nagkaroon ng pagbabago na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Na dati ang marami sa atin, lulu sa alak, sa bisyo, yung iba sa inyo, babaero, no? Pero ngayon, hindi na nang bababae dahil iisa lang ang asawa, no? Hindi pwede yun kasi kasalanan yun eh, no? O baka may nanlalalaki, no? Kasalanan yun. Kaya salamat dahil sa salvation tinanggap natin sa Panginoon, naligtas tayo, kasama ng kaligtasan yan, ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa atin. No? Sabihin sa katabi nyo, binago ka na ng Panginoon. Kabila, binago ka na ng Diyos. No? Amen. Binago na tayo ng Panginoon. No? Kaya nga, na-redeem tayo eh. No? Pang-apat, redemption. We are redeemed by the curse of the law. Galatians chapter 3 verse 13. We are redeemed by the curse of the law. Tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. No? Kaya nga, yung mga sinasabi na kaya may sakit sa puso, yan eh. Kasi yung lahi niyan, mga ninuno niya, may sakit sa puso. Huwag niyo angkinin yung sakit na yon. No? Ang sabihin niyo, Lord, I am redeemed by the curse of the law. No? Ikaw ay sinumpa upang kaming nasumpa ay iyong tubusin sa pagkakasumpa. Kaya, kung may mga sakit ang ating mga ninuno na heart attack, puro high blood sila, ngayon, no? Hindi ka na high blood, bumaba naman, low blood naman. No? Nabaliktad. Kasi nga, na-redeem na tayo dun eh. No? Na-redeem na tayo, tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa na yan ng kasalanan. No? At alam nyo ba, ang pinantubos sa atin ng Diyos, hindi ginto, hindi dalar, ang pinantubos sa atin ni Lord para tayo matubos sa pagkakabihag ng kasalanan, ng sumpa, ng sakit na yan, ay wala iba kundi ang kanyang dugong banal. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. No? For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver or gold, from your vain conversation received by the tradition from your fathers. Verse 19, ito. No? But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. No? Tinubos daw tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. No? Bilang isang dugo, no? Ng tupa na walang batik dungis. No? Kaya yan ang pinantubos sa atin ng Panginoon, hindi rin ginto, hindi pilak, kundi sa dugo ng Panginoon. No? Yun ang ipinambayad sa atin para ma-redeem tayo. No? Kaya nga, by the blood of Jesus, we are redeemed. No? Kaya nga, salamat sa Panginoon, dahil tinubos tayo ng Panginoon, we are free, malaya na. Kaya ang pang-lima, sabihin sa katabi nyo, you are free. No? No? Pinalaya na tayo, freedom. No? We receive freedom from our Lord Jesus Christ. Pinalaya tayo, dahil sa kapanganakan ng Panginoong Sus, malaya na tayo. No? Di ba, sabi ng awit, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Sabi mo nga sa katabi mo, malaya ka na. Kabila, malaya ka na. Huwag ka nang babalik sa kulungan. Hindi yung literal na kulungan ang nabilangguan. Kulungan ng kasalanan. No? Huwag ka nang babalik sa kulungan ng kasalanang nakabihag sa dating buhay. No? Ng bisyo, no? Ng kasalanan. Marami sa atin dating nakabihag nakakulong. Pero ngayon, malaya na. Alam niyo ba ang taong malaya? Laging nakangiti, masaya. Nagre-rejoice. Amen. No? Tingnan niyo ang katabi niyo kung masaya. Amen, amen. No? Malaya na sa babae, sa bisyo ng sigarilyo, ng alak, ng pagmumura, no? Ng chismis. Baka hanggang ngayon, meron dito mga marites, meron mga Mario, no? Mario ba tawag sa lalaking marites? No? No? Mario Tess, ayun. Ha? We are free from sickness and diseases, from spirit of poverty, depression, anxiety, fear, doubt, confusion. Lahat ng ito dapat wala na sa atin. Huwag natin i-claim, Lord, I'm free. No, i-claim natin, Lord, I'm free, malaya na ako, Panginoon.
Dahil si Jesus bumaba sa lupa upang kunin ang lahat ng ating sakit. Pati na nga yung kasalanan natin, inako niya, biro nyo. Sabi ng 1 Peter 1:24, o 2:24, 1 Peter 2:24, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Biro nyo, inako niya yon. No? Who his own self bear our sins in his own body on the tree. That we being dead to sin, upang mamatay na tayo sa ating makasalanan, should live unto righteousness. By those stripes, by whose stripes we are healed. No? Iwan na raw natin yung kasalanan natin. No? Inako ng Panginoon yon, at sa mga sugat na tinaglay niya, pinagaling na tayo. No? Sabi sa katabi mo, kung may sakit ka, pinagaling ka na ni Lord. No? Pinagaling ka na ng Panginoon. By stripes, we are healed. I-claim natin. By stripes, pinagaling na tayo. No? Kaya i-claim natin, tayuan natin, Lord, by your stripes, I am healed. No? I-claim natin. No? Kaya kami, wala tayong mga sakit. Ako po, wala akong sakit. No? In Jesus' name. Wala talaga akong sakit. No? Palapakan natin si Lord. Amen. No? Tataka nga yung mga kasama kong pastor dati sa Mindoro. At bukas magkikita kami ng mga old JL pastor, mahigit 100. No? Sa Batangas. Nagugulat sila. Hindi raw ako nagbabago. Ganun pa rin. Gwapo pa rin. Amen. Papayag ba kayo ang pastor nyo? Pangit? Ba? Siyempre hindi. No? Pagka gwapo't maganda ang pastor-pastora, yung mga tagasunod, gwapo't maganda rin. No? Amen. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Kaya nga yung mga anak ko, magaganda at gwapo eh. No? Si Shemuel, si Lemaya, si Kanaya, si Kainaya. No? No? Ayan. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, purihin po ang Panginoon. No? Balikan ko lang yung mga pangalan natin. No? Ako po, ang pangalan ko, Leonardo Lascano Bedanya Jr. Leo. No? Yung word na Leo, what does Leo mean in the Bible? May meaning po yan eh, sinerge ko. Leo is a symbol of confidence, strength, determination, and royalty. No? Search nyo mga pangalan nyo, may significant po yan eh. No? Tulad ng pangalan ng Panginoong Jesus. Leo in the Bible is King of all kings. Sino yung King of all kings? Si Jesus. Ayan. No? Tingnan nyo, nag-iiba pa nga ang kulay ng pangalan Jesus. Siya yung hari natin. No? Kaya alam nyo, yung mga pangalan natin, meron po yung halaga. Pero, huwag nyo bibigyan pangalan yung anak nyo ng Jacob. No? Kasi sa Bible, deceiver ang ibig sabihin nun. No? Mandaraya. Kaya pagka pinangalan sa anak nyo, baka lumaking Mandaraya. Yan. No? No? Ang maganda yung pangalan yan, David, Josiah, mahanap kayo magagandang pangalan sa anak nyo o sa apo nyo. No? Yung aming mga apo, may mga meaning po yan eh. Ashiel, Asher, no? Yan. No? Ramaya, no? May mga meaning po yan eh. Samuel, Sammy, yan yung pangalan ng aming mga apo. No? Kaya alam nyo, napakahalaga po na dahil pinalaya tayo ni Lord, ipamana natin sa mga anak natin, maging sa pangalan, yung tinatanggap nilang blessing sa kahulugan ng pangalan po nila. No? Kaya ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagsilang sa mundo, yung pagsilang ng Panginoon sa mundo is the fulfillment of prophecy in the Old Testament. Na fulfillment po yan eh. No? Di ba yung binasa nating Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, no? Yung ating Panginoong Hesus na isinilang na yan, propesiya yan eh. Hindi yan basta nangyari at naganap. Na-prophecy yan. Pinulpil lamang yung propesiya sa lumang tipan. Kasi nga, tayong mga tao, siguro kita na ng Diyos, alam niya na dahil nga nagkasala si Adan at si Eva, lahat ay mapapahamak sa apoy ng kapahamakan, na-prophecy na sa Old Testament, pagdating sa New Testament, kailangang isilang ang sanggol. Natutubos sa kasalanan ng tao para makalaya tayo. No? Kaya salamat sa Panginoon, malaya na tayo. No? No? Sabi ko nga, makausap ko yung mga pastor sa sabi ko, kung hindi ako nakalaya, no? Naipatotoo ko kasi yung mga kapatid ng tatay ko, yan, nandiyan ang kapatid ng father ko, Tia Pining. Yung mga kapatid ng tatay ko, minsan 2 asawa, 3, may tigi-tigi sa anak, no?
Ganun ang buhay eh. No? Pag wala ka nga sa Panginoon eh. Kaya sabi ko, Lord, salamat kung hindi ako nakalaya, baka ganun din ang buhay ko. Sigurado yun, kung hindi ako naging pastor o na-born again, siyempre, ganun ang lalaki, hanap ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, magkakaanak tigi-tigisa, no? Kasalanan yun. Kaya salamat sa Diyos, talaga malaya na tayong lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi nyo, malaya ka na. Malaya ka na. No? 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 Pinalaya tayo ng Panginoon. No? Kaya yan ang dahilan ng pagsilang ng Panginoong Hesus to fulfill the prophecy and to save humanity from sin. No? Niligtas tayo sa kasalanan. No? Kaya huwag na tayo mabuhay sa kasalanan. No? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Physically and spiritually. No? Salamat sa Panginoon. Kaya nga, ang dahilan kung bakit tayo nagsasaya, nagse-celebrate, dahil lamang sa Panginoon yan eh. Wala na ibang dahilan. No? Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo umahayo? Marami sa atin nagsasacrifice, yung mga pastor natin, bibiyahe ng malayo, no? Hindi inaalintana, yung pagod, layo, hirap, ang iniisip, no? Ay ang mga kaluluwa ay mailigtas madala sa Panginoon. No? Ang Panginoon, ganun din po, no? Inialay ang buhay, sinakripisyo ang buhay para maligtas tayo mga tao. Kaya salamat sa buhay ng ating mga pastor na nandito. No? Palapakan natin ang ating mga pastor na nagmamahal sa atin. Higit sa lahat, siyempre, sa ating Panginoon. No? Na siyang dahilan kung bakit tayong lahat ay naririto. Jesus is the reason for this season. No? Wala nang iba pa. No? Kung bakit tayo nagtitipon-tipon, bakit nais nating lahat tayo maging isa, magkaisa, magtulungan, magmahalan, magpatawaran. No? Ang lahat ng dahilan na ito ay isa lamang, si Jesus. No? Bakit tayo nagbibigay sa mga bata? Bakit tayo nagbibigay sa kapwa, nagmamahal sa kapwa, tumutulong sa kapwa? Dahil lang yan sa ating Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kanya-kanya na ang laban. Parang ganon, di ba? No, sa mundong ito. But praise God, no? Lahat ng ginagawa natin sa kapwa natin at sa kapatid natin, it is because of our Lord Jesus Christ. No? No? Lahat tayo rito galing sa iba-ibang lugar. Iba-iba ng background. Iba-iba ng pamilyang pinagmulan. Pero pinag-isa tayo ng Panginoon. Dahil nga sa pag-ibig niya sa atin. Kaya ang bawat isa po sa atin, no, nagtitipon-tipon tayo, nagse-celebrate, no? At wala nang ibang dahilan niyan, kundi ang parangalan, papurihan, pasalamatan, ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus na nagmahal sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? At sa pagsilang ng Panginoon, muli, nabanggit ko kanina, dinalaw siya ng mga pantas, na matatalinong tao. No? Hinandugan siya ng ginto, no? Mira at insenso. No? Na ang sanggol na ito, ang sabi roon, nang makita nila yung sanggol na isinilang, sinamba nila, hindi si Jose, hindi si Mary. Si Mary po ay hindi virgin. Dahil nagkaanak na siya. No? No? Ang taong, o ang babaeng tinatawag na virgin, ay yung hindi pa na-open yung kanyang womb. No? Tinatawag siyang virgin, pero si Mary, no, kapatid natin siya sa pananampalataya. Tao rin siya tulad niyo, tulad ko. Kaya hindi siya dapat sinasamba kasi tao lang siya. No? Sino ang sinamba ng mga pantas nung makita yung sanggol na isinilang? Si Jesus ang sinamba. They fell down and worship Him. Ayun. Sinamba siya. Kaya ngayong umagang ito, wala tayong ibang sasambahin, pararangalan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Palapakan natin ang Panginoon. No? Siya lamang ang ating tataas. Siya lamang ating aawitan. Kaya ang sabi ng ating awit kanina, no? Jesus, no? When I speak your name, no? Darkness flee. Kaya awitan natin ang Panginoon. Amen po ba? Tumayo tayong lahat. Amen. At mamaya may isi-share po si Reverend Rio, ang ating pastora ng Camellia, at ma-open ang mga isipan at puso natin, especially dito sa atin sa Molino, sa lahat po nating mga kapatiran, upang lalo tayong i-bless ng Panginoon sa pagpasok ng taong 2025, ay ma-receive natin yung mga pinangako ng Diyos na blessing at meron tayong gagawin sa mga darating na araw. No? So kaya nga, let us speak the name of Jesus. No? Let us worship Jesus.
our Lord, our King, our Master, our Healer, our Provider, everything. No? Siya lamang ang ating sasambahin, pupurihin at pasasalamatan ngayong umaga na ito. No po? So kaya nga, muli aawitan natin ng Panginoon, parangalan natin siya sa oras na ito. Jesus, when I speak your name, amen, awitin natin ito muli. The most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Jesus, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. Be exalted, Jesus. You have the power alone. You lift the lonely. Jesus, the most beautiful name that I know. Exalted one. The power alone. Exalted one. Yes, Lord. Let us exalt the name of Jesus. Exalt His name. Praise His name. Yes, Lord. Exalt your name, Jesus. Exalt your name, Jesus.
exalted higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted higher and higher. Be exalted, be exalted, be exalted higher and higher. Be exalted, Jesus. Be exalted higher and higher. Yes, Lord. Be exalted, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. The most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus. You have the power of love. That I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Jesus, The most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one. Jesus. Yes, Jesus. 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 Yumuko tayong lahat at pumikit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Once again, let us offer our lives unto Jesus. Because 2,000 years ago, He laid down His life at the cross of Calvary to save us, to redeem us. Sabihin natin ang panalangin na ito, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ako po'y nagpapasalamat. Iniligtas mo ako dahil sa kamatayan ng aking Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa akin. Patuloy mo akong binabago araw-araw. Patuloy kong tinatanggap ang biyayang mula sa iyo. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, sa kabila ng aking mga pagkakamali na nagagawa, ang biyaya mo'y sapat. Katapatan mo'y tuwing umagay laging sapat. Marami pong salamat. Pinatawad mo ang aking makasalanan. Nilinis mo ako, Panginoon, sa lahat kong karumihan. Muli ang buhay ko'y niaalay sa iyo. Pinapasakop ko sa iyo, Panginoon. At sa pag-aalaala ko ng iyong kaarawan, ang puso ko'y punuin mo ng pag-ibig na mula sa iyo, ng pagpapatawad sa kapwa. Simula po ngayon, ako'y magiging totoo na sa iyong harapan. Susunod ng tapat, maglilingkod ng totoo. Marami pong salamat po aking panalangin. Amen. God, I declare now, Lord, narito po yung anak. Dinideklara ko na uuwi ang bawat isa mamaya.
taglay ang pagpapalang mula sa iyo, materially, physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, O God. Lord, salamat. We declare, Lord, your provision upon each and every one. We declare, Lord, your goodness, O God, your faithfulness. Salamat po, Panginoon. Continue to open the hearts of your people. At hayaan niyo po na bago matapos ang taon na ito sa aming Christmas celebration, ng pagpapasalamat sa iyong kaarawan na nagkaroon, kung bakit nagkaroon ng Pasko, narito kami lahat bilang isang pamilya sa J Blue Family. Lord, sa iyo namin iaalay ang araw na ito. Patuloy ka maparangal, maluwalhati sa aming mga buhay. Walang ibang maitaas, mapapayang kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Tanggapin lahat ng parangal, ang papuri, pasasalamat, Ama. Ito aming dalangin, Ama, pangalan na aming Panginoong Hesus, ang lahat ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Sige po bawat isa. At bago tayo dumako sa ating victory song, ay hayaan nating muling mahayag ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At dadako po tayo sa isang pagsamba muli sa Panginoon. At ito ay ang ating giving time. Pangunahan tayo ni Reverend Rosario Mandap. Amen. Mike. Hello. Magandang umaga pala. Kuya? Mga ninong at ninang, good morning. Mamaya po magmamano ako. Okay. So, kanina po habang nagpipray si Bishop, ang liwaliwanag po na pinakita ng Panginoon sa akin, yung clothes, di ko po ma-express sa inyo, pero yung damit na parang kumikinang, sabi ko, nanginginig ako kanina habang, sabi ko, Lord, mayroon po talaga siyang gagawin sa church natin. Meron pong inihahanda ang Panginoon na tatanggapin po ng bawat isa. Kaya lang, kailangan po maging handa po tayo. Kasi habang ang Diyos ay may inihahanda, dapat kayo po ay handang tumanggap. Pero, alam din natin na sa pamamagitan po, kasi si Lord, when our God, the Father, gave His Son, we know and we believe this is so very sacrificial. Madaling magkaloob pagka marami ka. Mahirap magbigay kapag po alam mo na yun na lang ang natitira sa'yo. And from this moment, gusto ng Panginoon, ang J Blue ay patuloy na kanyang iangat. Ang J Blue patuloy na pasaganahin, pagandahin. Sino po rito next year gustong gumanda, pasaganahin ang kanyang buhay? Lahat po tayo, di ba? Pag pinag-usapan ng sagana, yes! Akin yon, blessing, akin yon. Sige, akin yon. Meron tayong gagawin. Hindi ko po tinataas yung i-share kong si Pastora Mercy. Si Pastora Mercy, we've been for so many years. Pastor Lito po ay aking protege. Siya po ay aking anak sa pananampalataya. Sila pong pamilya. Ang buhay po nila noon, naku, makikita po ninyo, iiyak kayo. Pero nung natutunan po nilang sumunod, sa lahat ng katuroan, this is not my teaching, it is about the Lord, kung ano yung gusto niya. Alam niyo, minsan yan, yung kinikita po ng, meron silang business, ano may business yun? Computer. Yung sinusubi nila, yung kita, yun po ang ino-offer nila kay Lord. That is, we are doing it, we are practicing it for how many years? Gusto niyo po bang i-share ko sa inyo ang sikreto, ang prinsipyo ng Biblia, kung paano po talaga tayo sasagana? Gusto po ba ninyo? Okay na tayo, masagana tayo spiritual. Pero alam niyo po, ang Lord, pag gusto niyang pinagpala, double-edged din. Gusto rin ng Lord, pag pinasagana ka spiritual, the same with your physical. Siya po magkakaloob. I would like to share, konti lang po, mga 3 minuto, pero 3 araw po natin titake up to, hindi po. And I'm really praying that the Lord will open your heart and even your understanding para ito po'y tanggapin nyo by faith.
It is not my teaching. It's all about the principle of the Bible. And I would like to share, of course, the principle of first fruit. Paulit-ulit. Gusto ko pong kulitin kayo dito. And this is the more excellent sacrifice that we can do. Alam ko, marami na pong mga dito, nag-bonus. Hallelujah. Meron na po kayong 13-month pay. Okay? Nakalista na po ba ninyo ang inyong mga inaanak? Ang inyong ihahanda? Saan kayo pupunta? Pero minsan, nakakalimutan natin yung para sa ating Panginoon. The least. Alam niyo si Lord, hindi barya-barya. Ang Lord, pag nagbigay, ayaw niya yung kusing-kusing. Gusto niya yung tumataginting. Ang gusto mo tumataginting, pakinggan mo ang aking pong sasabihin ngayon sa inyo. The principles behind our first fruit offering. Well, I have 3 verses. Proverbs 3 verses 9 and 10. Ayan na po. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase, so your barns will be filled with what? Plenty, and your vats will overflow. Ibig sabihin, may mga surplus ka. Kumbaga, hindi pa natatapos yung inani mo ng 2024, nagbe-bless na naman ng Lord ng 2025, may natitira pa, sabi ng Lord, sige anak, gusto kitang i-bless. Gusto kong i-bless. Gusto nyo maranasan yon? Pakinggan nyo po ang aking tuturo. Leviticus 23:9-10. When you come into the land which I gave you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest to the priest. Priest is our pastors in the church. So definitely, mamaya ituturo ko. Ezekiel 44:30, the best of all first fruit and of all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Malaki po ang principles dito. Ayaw ko munang itakel about us. Ang itatakel ko, kayo. Kung ano po ang prinsipyo behind it. Now, gusto ko pong kuhanin muna yung definition ng first fruit. Ano po ang definition ng first fruit? Yan. Principle of first fruit involves what? Giving the first. Hindi po yung sinulat mo na lahat, tsaka yung natira, yun ang para sa kanya. Hindi po yun. Giving the first and best of what we have to God as what? Expression of our gratitude, trust, and faith. Hindi ka nagkasakit, 2024, purihin ang Diyos. Hindi na nakawang ka. No? Lahat ng anumang tinanggap mo, galing sa Diyos. Kung yan ay iyong nasa puso mo, alam niyo ang Lord nalulugod. So the word first fruit sa Hebrew, bikorim. And this is the first of the ripened crops or fruits. So, hindi po tayo nasa ngayon, agricultural. So this, of course, during that time sa Israel, dalawa po mostly, shepherd at saka farmer sila nun. Yun po ang kanilang hanap buhay. At ito po'y pinatutungkulan. Sabi ko nga, pastora, anong kinalaman natin? Panahon pa nila yon. Alam nyo, pag ako po'y nagbasa ng Biblia, lahat ng pwede kong kuhanin na makakapagbigay sa akin ng benepisyo, I get it all. Wala akong itatangi. No? Alam ko may mga examples na hindi maganda, like, the life of David na maraming wives, hindi ko yung gagayahin, o husband, hindi ko yung gagayahin, pero ang gagayahin ko yung alam ko makakapag-benefit sa akin. Naniniwala po ba kayo the first fruit will benefit you? Okay, so please, makinig po tayo. So ano ang importance ng first fruit? Importance of the principle of first fruit, it is a way of putting God first. Kaya nga, seek ye first in our lives and prioritizing our relationship with Him above all else. Bago ka bumili ng regalo mo sa inaanak mo, sa asawa mo, sa anak, sa sino man sa kapamilya mo, o kaya sa ka-office mate mo, bago yon, unahin mo muna yung regalo mo kay Lord. Kasi kung wala siya, wala kang ibibili ng ganyan.
Kung wala siya, wala kang lakas na ginamit, nagtrabaho ka ng 2024. Kung wala siya, wala kang proteksyon. Kung wala ka, ang wisdom mo, wala. Amen? Kung ina-acknowledge mo yon, you will gonna prioritize our God. So the purpose of this teaching, okay, the purpose of teaching this first fruit. So ang purpose ko po rito of teaching is to explore the biblical basis and practical application ng principle ng pagkakaloob ng unang bunga. Now, tingnan po natin biblical basis. Huwag pa tayong lalabas sa loob pa rin. Pumaloob po tayo. Biblical basis, principle of first fruit. Una, Genesis 4:4. Alam natin si Abel, he offers the first fruit of his flock. Amen? Ito yung kauna-unahan sa Bible, ha? Kaya nga po tingnan nyo, napakahalaga kasi sa simula pa lamang, ini-introduce na sa atin, paano ka giginhawa? Paano ka mapagpapala? Ang pamilya po nila, pinagpala. Ano bang dahilan? Ba't pinagpala sila? Dahil po sa kanilang mga pinapractice during that time. So si Abel, the fat portion from some of the firstborn of his flock, ito po ang inoffer niya kay Lord. So the Hebrew word for firstborn is bekor, which means firstborn, chief, or best. Okay? Yung pinakamainam. Yun po ang ibig sabihin. Exodus 23:19. It is a commandment to bring the first fruit of the harvest to the Lord. God commanded the Israelites to bring the first fruit of their harvest to the Lord as an offering. The Hebrew word for first fruit is again bikorim. Ibig sabihin, the first of the ripened crops or fruits, yung unang kinita mo. Bago pumasok ang taon 2025, yun po ang ibig sabihin nito. Kasi ang gagawin mo, tataniman mo ang 2025 mo. Alam niyo po, hindi po kami nagmamalaki at wala namang kaming pwedeng ipagmalaki sa ating J. Blue Church sa Camellia. It so happened na ang mga kapatid po natin doon nananalig, nananampalataya at naniniwala sila sa kanila pong ginagawa. Yung first fruit namin ay aming pinapractice every year. Lagi po namin yung inuuna sa simula pa lang. Alam nyo naman yung ating pong ma-handle ng mahigpit po yan. Pero ito po ay hindi mandatory. Again, this is not mandatory. Pero kung gusto mo na pagpalaing ka, sundin mo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Proverbs 3:9-10. Call to honor the Lord with the first fruit of our wealth. Okay? Ang nagsulat po ng Proverbs, ine-exhort po niya, nabigyan po natin ng parangal ang Panginoon sa lahat ng ating pong mga kayamanan. Okay? So ang pera mo, kayamanan mo. At ang unang bunga ng kinita mo, ng inani mo. Ano bang inani mo? Itong taong ito. Yun ang tataniman ko para sa susunod na taon, may aanihin ako. At ang pag-ani, totoo lang. Ang pinag-uusapan natin dito, pera. Totoo naman, lahat ng tao kailangan ng pera. Hindi tatakbo ang kotse kung walang gasolina. Hindi ka naman pwede pumunta sa gasoline station, sabi mo sa mga gasoline boy, by faith, sige, punuin mo. Hindi ganon. So we need, of course, ang dami nating mission ngayon. Ang dami pong mission church. Hindi tatakbo ang mission church pag walang finances. Kaya po, lahat ng ating pong itatanim ngayon, aanihin natin sa susunod na taon. Now, meron pong difference para maunawaan natin. Ano bang kaibahan ng tithes, offering, and first fruit? Ayan, tingnan natin. Ang tithes po natin ay, ano sabi? 10%. At ginagawa mo yan every month. Diba? May ceiling. 10% of our income given to the church. So, ang tithing, it involves 10% of our income. Anong ginagawa niyan? To support the work of the church and those who serve in ministry. Now, what is offering then? Sige, ang offering naman po, it is a voluntary gift given above
and beyond your tithes. Offering are gifts that we give voluntarily to support specific ministries, mission, or their causes that we feel called to support. Kaya po minsan si Bishop ay sa GC natin, yung gusto pong tumulong, offering yon ang tawag doon. Magpapagawa ng bubong o kaya ng flooring, offering natin yon. It's above and beyond your... Now, punta tayo sa first fruit. Ano po ang first fruit? Ang first fruit po, giving the first and the best. Ang nagka-characterize ng first and the best. Okay? First and the best what? Income or any resources kay Lord. First fruit offering involves giving the first and best of our income or resources to God as an expression. Laging ganun. Expression of, Lord, thank you. Sa 2024, walang nagkasakit. Thank you, Lord. Maayos ang business. Thank you, Lord. Nakaramdam po ako ng kapayapaan. Thank you, Lord. Kung yan po ang sinasabi natin, then, bakit hindi mo ibalik yung nagkaloob nun lahat sa'yo? Bakit hindi mo kayang ibigay yung nagbigay ng lahat sa'yo? Amen? So, maunawaan po natin, mga kapatid, na napakahalaga ng ating pong mga gagawin. Kung ano po ang pasisimon. Pag nagsimula ka ng tama, you will end up right. Pag nagsimula ka ng mali, you will end up wrong. Kaya ngayon, simulan natin ng tama. At ang pagkakaloob po ng first fruit ay napakainam para po ma-combat, no, mawasak, madurog ang mga kahirapan. Lackness, poverty, bankruptcy, yan po ang dinudurog ng ating first fruit. Yan po ang dudurugin ng ating first fruit. Kahit po may problema tayo, hindi naman ho lahat okay. Pero ang Lord gagawa ng way. Bakit? Tinaniman ko eh. Lord, nagtanim ako ng 2024. Ito po, Lord, ang pinagpipray ko. And kami rin po, pagdating ng New Year, lahat ng hindi tama, sinusulat namin, sinusunog namin. At lahat ng gusto namin, susulat namin, pinagpipray namin yun. Marami pong nakatanggap. Si Sister Irene na nasa Canada, kaling po yan sa first fruit niya. Hindi po yan tumitigil ng kakapray at kakahulog ng first fruit. Yun po ang pinagpe-pray niya. At totoo lang, kapag marunong kang mag-antay, aanihin mo. Okay, now, kanino natin dapat ibigay ang first fruit? Siyempre, una, ito po yung ating pinagkakaloob sa Diyos. Okay? We should give our first fruit to God as an expression ng ating pasasalamat, ng ating pagtitiwala at ng ating pananampalataya. Okay? Kanino pa? Sa ministro o sa mga namumuno sa church. Doon natin ibinibigay ang ating fruits. Ezekiel 44:30. Ang kinokoman ng Lord, the Levites to bring the first fruit of their grain, wine, oil to the priest who minister to the Lord. Kaya po, hindi po i-bless si Bishop, si Reb, at yung iba po nating mga kapastoran, si Pastor Dong, kasi nagmi-minister sila, no, sa harapan ng Diyos. Kaya po, kahit mayaman na si Reb, si Bishop, bigyan nyo pa. Kasi nga, yun ang sinasabi sa Bible eh. Si Pastor John, kahit po yan, yan po talaga ang gatasan ng bayan. But still, dahil nagmi-minister siya, ibibigay din po natin. Yun ang sabi ng Bible, Ezekiel 44:30. Now, anong gagawin ko? Apply natin lahat to. Sino po rito gustong madoble, triplet, 5 times, 10 times ang inyong aanihin? Huwag po nating sabihin, first fruit bunga yan. No. Itong ating kapanahunan, ang first fruit mo, una, sweldo mo. Pangalawa, kinita sa trabaho. Yung inyong mga tinanggap na 13-month pay. No? Alam niyo po, kapag sa puso mo yung excited kang ibigay, si Lord excited na mag-bless sa'yo sa susunod. Yung ngayon pa lamang, kami po, totoo lang po, wala pong keme. Excited kaming palagi pag nagbibigay kami ng first fruit. Excited pong palagi ang bawat isa po sa amin sa pagbibigay. Bakit? Kitang-kita po talaga. Kailanman ng Diyos hindi nagpabaya.
Okay, Sister Michelle, gusto ko lamang pong yung mga nangyari sa buhay. Sila po noon laging muutang sa Bombay. Yan po laman ng utangan yan, 5-6. Alam niyo, nung talaga namang, Pastora, pwede pa ito munang ibigay ko susunod. Yung ganun sila, na kahit na pwedeng, kasi ang gagawin namin, yung the whole December, kung hindi mo kaya, pwede mong ikat-kat. Hanggang, wag kang lalampas ng December. Kasi nga yun ay iyong tanim. Wag mo ilalampas doon. Alam nyo, praise the Lord, tingnan nyo po ang buhay din nila. Dati hindi nakakasama yan sa gawain, hindi nakakasama sa misyon. Bakit? Lagi nakatutok, kailangang bayaran si Bombay. Pero ngayon po, Sister Michelle, yes po, okay, sama. Bakit? Inahon sila ng Panginoon doon po sa mga utang ng 5-6. Sino po rito? Hindi na po kayo kailangang magtaas ang kamay. Di ba mahirap? Mahirap, pero iaahon ka ng Diyos kapag marunong kang sumunod doon sa prinsipyo ng pagkakaloob. Amen? And definitely, unang step natin, ngayon pa lamang, hindi ko alam kailan impose na Bishop, katapusan ng December, o mga taga-kapatid po namin sa lahat ng lugar, gawin niyo po ito. Alam ko, iaahon tayo, payayamanin ng Diyos ang ating church at gagamitin ng lahat ng kayamanang ito to expand the kingdom of God. Yun naman ang purpose nating lahat Hindi naman tayo nagpapayaman dito, tama? Narito tayong lahat para lahat ng anumang meron ka, ipagamit mo na kay Lord. Okay? The least. Huwag niyo sabihin na Lord, okay na, born again naman ako Pero yung packet ko, pwede ba? Wag muna ngayon. Siguro mga tatlong, sige, antayin mo. Kaya ka madalas magkasakit. Iniipon mo. Alam ko, marami kayong ipon. Mayayaman kayo Yung mga ipon nyo, minsan saan napupunta? Nagkakasakit ang anak. Doon napupunta. Ninakaw! Huwag niyong hayaang nakawan tayo ng kaaway sa susunod na taon. Gawin natin lahat ng ating mga naranasang kabutihan ng Diyos. Ibalik natin sa Panginoon. Sabi nga mas masarap nagkakaloob na medyo nasasaktan ka. Masarap nagbibigay ng medyo nagsasakripisyo ka. Alam niyo kung bakit? Yun ang nakikita ng Lord. Yun ang tinitingnan niya. Na alam niya na mahal natin siya. Mahal natin na maraming kaluluwa kasi hindi tatakbo ang barko kung hindi po tayo maglalagay ng gasolina rito. Alam natin maraming pangangailangan. Maging sa Mindoro, masarap ding Bishop, kasi doon may stir up. Tandaan naman ninyo, hindi man kayo pagkukulangin ng Lord kahit kailan Amen? Tapat ang Diyos. Kung tapat ka, masigit siyang tapat. Kung mabuti ka, masigit siyang mabuti. O ba't hindi ko ibibigay lahat sa iyo, Panginoon? Alam ko na kailanman, hindi mga buslong butas. Sino po rito? Ano ba yan? 13 month? Parang nilipad na may pakpak ang pera. No, kapag tanggap pala, lumipad na lahat. Di ba? Ganun bayad dito, ganito. Alam nyo, kahit may bayarin tayo, pag inunan yung Panginoon, 2024, pagmulat ng mata mo, ikaw ang nakikita ng Lord, pagpapalain ang buhay mo. Amen? Lahat ng may negosyo rito, taas ang kamay. Lahat po ng may business, sige po, taas ang kamay nyo. Taas. May mga business, tinatawagan ko kayo. Sabi ng Lord, sa tithes natin, subukan mo ko, ipapakita ko. Dito naman sa first fruit, subukan natin ng Lord, makita po ninyo paano tayo hahanguin. Next year, maraming tatayo, magpapatotoo sila. Nang totoo pala, yung pagtatanim, may pag-ani. Prinsipyo lang naman yan Huwag ka mag-expect, may aanihin ka 24, hindi mo magtataniman ngayon. Pastor, ano bang dapat taniman? Kung gusto mo, lagi nagkakasakit ang asawa mo, anak mo, taniman mo yon. Lord, next year, walang magkakasakit sa amin. Lord, walang maghihirap sa amin. Panginoon, lahat ng gusto mo. Hindi bigi ang Lord. Hindi bulag ang Panginoon. Hindi maiksi ang kamay niya. Amen? So, mga kapatid, ayaw kayong i-challenge. Hindi mandatory to Baka sabihin ninyo, pipilipitin namin ng leeg ninyo para magkaloob kayo. No! Nasa sa pananampalataya mo. Kung pinasasalamatan mo ang Panginoon sa lahat na nangyari sa buhay mo, then do it. Kung ayaw mo naman, wala. Hindi tayo magkakaproblema. No? Kasi dito individual to Hindi ito pangkahalatan.
ang gagawin lang, tagapangasiwa ang church ng mga perkaloob nyo, the church will take care of it. Amen? Pero yung faith mo na ginawa mo yun ang mahalaga doon. Doon kumikilos ang kamay ng Lord. Sinong gustong pakilusan ng kamay ng... Tayo po tayong lahat. Okay? Basta ang nakita ko po rito, mga damit ng bawat isa ay para pong gold. Yung dulo po niya, kakaiba, hindi ko po ma-explain sa inyo, para siyang kumikinang na hindi ko malaman. Na para may sinasabi ang Panginoon, anak, next year, sabi ng iba, mahirap ang buhay. Pero sa J. Blue family, it will be a different. Why? Because we know when we believe, sumusunod po tayo sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pwede po ba? Sige, angat natin. Ito po'y panahon ng pagkakalasan yung tithes nyo. Sa tithes envelope nyo. Okay? Pagpe-pray natin, katapusan. Reb. Mga kapatid, J. Blue. Katapusan dito po sa ating main. Dapat dito magsimula. Kayo dapat ang unang mapagpala ng Panginoon. Kasi sa inyo kami, sa inyo bumababayan. Amen? Amen? Andiyan yung tithes ko. Wala, hindi ko hawak. Pastor, thank you. Sige, wala pong laman yan. Hindi, pahiram na lang. Sige po. Nananampalataya ka ba sa gagawin mo? May gagawin ng Lord. Taas po natin ang ating mga kaloob sa Diyos. Hallelujah. Sige po, by faith, Lord, we are declaring that truly, Lord, that you have so many things in store for each and everyone, most especially sa church po ng J. Blue. Lord, sa bawat pamunuan, mula sa kay Bishop, kay Rev Stella, at sa lahat, Lord, ng kapastoran sa different churches that we have, we are praying for a breakthrough sa aming mga finances. I pray, Lord, marami kang dadalhin na mga negosyante. Lord, magkakaloob ng tulong biyaya para sa iyong gawain. Bigyan mo po baging ang bawat isa ng pusong tapat, sumusunod, umiibig, at tunay, Lord, na may pananampalataya sa iyo. Lord, sinisimulan po namin ang aming pong tithes. Pinagkakaloob po namin ang 10% bahagi ng aming pong mga kinita. Tithes is different from the first fruit. That's why ang gagawin namin, isi-save na po namin ang tithes namin this December. And the best of the best ng aming first fruit will also be given the same time sa amin po, Panginoong Panambahan. Basbasan mo po ang lahat ng kamay ng inyong mga anak. Limliman po ninyo ng inyong kapangyarihan. Lord, na ang puso nila ay maging excited na sila po, Panginoon, ay laging handa na ibigay ang pinakamainam na kaloob nila sa iyo sa taong ito. Lord, nag-e-expect po kami ng ani sa susunod na taon. Ano man, Lord, ang kanilang mga minimithi, desire sa kanilang puso, as they do it, Lord God, as they follow these principles, mamamangha po sila kung gaano ka katapat, kung gaano ka kabuti, at kung gaano ka makapangyarihan. Ino-offer namin ito galing sa aming puso, punong-puno, Lord God, ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang bawat kaloob ng inyong mga anak, at hayaan mo out from it, ay mapagpala po ang kanilang mga buhay. Salamat po, at sa lahat ng ito, pangalan mo lamang ang maluwalhati, madakila at maparangalan. Ikaw po, Diyos, ang manguna. In Jesus' name we pray, and everyone says, Amen. God bless po. Amen. Sige po, andyan po ang ating mga asheret. Ito po yung time ng ating offering and giving, katulad po ng na-share ni Pastora Rio. Sa mga taga Molino, ngayon pong December 29, simulan nyo na pong i-ready yung inyong first fruit para taniman ng 2025. Yes, at sasabihin nyo, Lord, ito po yung tanim ko sa business ko. Ito po yung tanim ko sa pamilya kong hindi magkakasakit. Ito po yung tanim ko sa trabaho, ayan, promotion. Magtanim po kayo. Yun yung first fruit. Sa 29, gagawin po natin dito po sa main. Ayan. Kaya po, thank God. Amen.
Song. So. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save us sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy forgives sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, that your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is a great I am. Mary, did you know? 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 Hello, praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Tumayo po ang bawat isa at mag-celebrate po tayo. Patuloy natin damahin sa puso natin ang kagalakang, hindi kayang ipaliwanag. At narito tayo para i-celebrate ang napakamayamang biyaya ng Panginoon sa atin. Truly, it's happy day na ngayong araw na ito, narito tayo para tayo ay magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, papurihan natin siya. Let's sing this song, Happy Day, Happy Day. Amen. Everybody clap your hands. The greatest day in history. Dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is son. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it
Jesus is alive. Sing, He's alive. He's alive. Oh, sing, oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain, final. Come on, let's celebrate! Celebrate, Jesus is alive. Oh, sing, He's alive! He's alive. Oh, say, oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Oh, sing, oh, what a glorious day, what a glorious day, oh, what a glorious way. You have saved me, Lord, that you have saved me. Oh, oh, what a glorious day, what a glorious way. You have saved me. You have said again, oh, what a glorious day, what a glorious name, what a glorious name. Come on, church, we will shout the name of Jesus, Jesus. Oh, happy day, You wash my sin away. oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Sing forever, forever I am changed. Forever I am Amen. Hallelujah. Lahat po ay malaya na umawit, sumayaw, tumakbo, lumundad para sa ating Diyos. Hey! Sing for you the blind will see, for you the mute will see, through you That dead will rise. through you our hearts will pray, through you the darkness flee, through you my heart sing, I am free. Sing, I am free. I am. Lahat ng malaya tayo tumakbo. Yes, I am. Free to run. I am free to run.
I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Once again, we're free to run. 'Cause I am free to run. I am free to run. Oh, I am free today. The sun sets free, is free indeed. Yes, Lord. When the sun sets free, If the sun sets free, is free indeed. when the sun sets free, Whom the sun sets free, is free indeed. when the sun sets free, Whom the sun sets free, is free indeed. when the sun sets free. Say, 'cause I am free. Oh, I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. Say, I am free to jump. Lahat po tayo ay tatalon para sa ating Panginoon. I am free to jump. 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 I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. Sing freedom. 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 Sing freedom. Freedom. We are free. Shout freedom. 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 Let's declare. No more shackles, no more chains. Say, no more bondage. I am free. Be afraid. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Say, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Say, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Let's celebrate. Yes, sumayaw ang mga pinalaya ng Panginoon. Hallelujah! Sing freedom. 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 Say freedom. Say freedom. Amen. Dapat tayo araw-araw masaya. Amen. Ano man araw-araw, kailangan tayo masaya. Amen. Hey! Oh,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay ang mga Ikaw anak at ng Diyos. ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Minsan natin awitin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Sa lahat ng panahon. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabay-sabay nating awitin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Minsan pa ating awitin. Wala kang katulad, lalala kang Katulad. 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 Wala kang katulad, Minsan lalala pa kang ating ideklara. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa ating awitin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Katulad. Ano bang panahon? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang panahon? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, Sabay-sabay ang mga anak ng Diyos. ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, Ikaw pa rin. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ang pagtawag ka para sa mahalaga announcement, Pastora Shikaina. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen. Sige po, bago tayo mag-announce ng mahalaga announcement, ay magko-closing prayer na muna tayo. Sige, tuwayo po muli bawat isa para sa huling announcement. Bago tayo mag-announce, mag-closing prayer at umawit tayo sa Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo Ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko,
kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon. Patuloy ka naming pinupurihan at pinapasalamatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong lingkod na ginamit mo, Panginoon, para sa amin. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na meron naman po kaming natutunan ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan. Salamat sa inyong katapatan mo, Panginoon, sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Panginoong Jesus, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na kaloob mo, Panginoon, sa amin. Kulang pa ang sasambitin ng aming labi, Panginoon, para ikaw ay aming pasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray, O God, ibalik mo, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit mo ngayong umaga, Panginoon. Anuman, Panginoon, Lord, ang nawawalang lakas, Panginoon, sa Kanya, kayo po ang magbabalik, Panginoon, ito. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang buhay ni Bishop Leo Vidania, Panginoon. Samahan mo po siya sa kanyang mga plano, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kanya, Lord, na ninanais na kanyang puso, Panginoon, para mas lalo pa, Panginoon, lumago ang gawain dito sa Jiblo Molino, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-provide sa lahat ng pangangailangan ng bawat churches, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin ko, Panginoon, mamaya sa aming pag-celebrate ng Christmas party, Panginoon. Wala po, Panginoong iba, Panginoong maitataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya ma-enjoy po ng bawat isa ang bawat aming mga gagawin sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord. I pray, O God, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, patuloy mong palalakasin, ilayo sa lahat ng uri ng anumang sakit, karamdaman, Panginoon, in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, O God, ikaw po lamang ang siyang maitataas. Walang ibang mapupurihan, walang ibang mapasalamatan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Sige po, maupo for further announcement.